Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, ito po si Jeffrey Borbon, miyembro ng Lupong Tagapamayapa ng Barangay Santo Domingo, Bay, Laguna. Sa kasalukuyan po, ako rin ang Pangulo ng Federasyon ng Lupong Tagapamayapa dito po sa aming bayan. Sa video pong ito, tingnan natin kung ano ang laman ng KP Form number 9. Matapos magsampa ng reklamo at magbayad ng kaukulang filing fee, sa loob ng 3 araw, kailangan maglabas ang tanggapan ng punong barangay ng patawag or summon sa inirereklamo o respondent. Ang KP Form number 9 ay may 2 pahina. Unang pahina, nilalaman nito ang pangalan ng nagrereklamo at ang inirereklamo. Makikita rin dito yung patawag para sa inirereklamo, nakalagay ang oras at araw kung kailan dapat dumalo. Matatandaan nyo ba yung nabanggit ko sa KP Form number 7? Ang KP Form number 7, pag ang KP Form number 9 ay isinerve sa respondent, yung KP Form number 7 ay naka-attached para alam ng inirereklamo kung ano ang reklamo laban sa kanya. At dito po, pirmado ito ng punong barangay ang unang pahina ng KP Form number 9. Ang nilalaman ng ikalawang pahina ng KP Form number 9 ay ulat opisyal or officer's return. Dito po nakasulat ang pangalan ng inirereklamo, ang oras at araw kung kailan niya ito tinanggap. Makikita dito ang 4 na pagpipilian kung paano ito ipinadala ng opisyal ng barangay. Unang pagpipilian, ito ay ibinigay na personal at tinanggap ng inirereklamo. Pangalawa, ito ay ibinigay ng personal subalit tinanggihan ng inirereklamo. Pangatlo, iniwan ang nasabing patawag sa kanilang bahay at ito ay tinanggap ng isang tao o miyembro ng kapamilya na nasa hustong gulang at doon merong provision para isulat ang pangalan kung sino ang tumanggap. Pangapat, ito naman ay iniwan sa kanyang tanggapan o lugar ng pinagtatrabahuhan sa isang taong mapagkakatiwalaan para ito ay maibigay sa kanya ng may kaayusan. Matapos nito ay lalagda ang opisyal na nag-serve ng summon ang mga inireklamo o ang kanilang mga kinatawan. Maraming salamat po.